pawang katotohanan lang. Disregard kung pro or anti-Duterte tayo. Pero nais ko lang linawin ang mga kumakalat na fake news. Magbibigay lang tayo ng reaksyon sa mga kumakalat na balita. Ang mga nahuling nag-rally doon sa Qatar and pa sa Philippine Embassy in Qatar. Dahil daw sa pagsuporta kay President Duterte. Ito po ay nilinaw ni Romeo Jr. Villegas na sa Qatar po siya. Ayon po sa kanya ay pawang katotohanan lang. Disregard kung pro or anti-Duterte tayo. Pero nais ko lang linawin ang mga kumakalat na fake news. Fake news po ito. Andun ako mismo sa venue Sea Line Private Resort. Noong nangyayari ang paghuli sa mga sinasabing mga dadampot ng mga Filipino, kung may mga hindi dapat maniwalaan yung mga taong wala naman talaga sa venue o hindi nakita ang tunay na pangyayari. Ito yung mga sumusunod na fake news information. March 27 nangyari ang panguhuli at hindi March 28. Ito po yung post ng Philippine Embassy in Qatar. Number 2, walang rally o political demonstration na ginawa o naganap. Normal night swimming, picnic at family gathering lang ginawa, kaya nga maraming mga bata rin nakasama na mga magulang. Sinong magulang ba ang isasama ang mga anak nila kung alam nilang may rally na pupuntahan sila? So kung may inimbitahan man sa presinto na approximately 17 to 20 na katao out of more or less 150 estimated na mga Filipino pumunta doon sa resort ay dahil sa nakita silang naka-DDA shirt, magkakahiwalay, which is normal naman yan sa mga humahanga sa former president. Number 3, yung mga kumakalat na mga photos about bring him back, FPRRD, old photos po yun na mga nakunan 2 weeks before itong nasabing panghuli and not during the said night. And number 4, hindi totoong humihingi ng tulong kay PBBM itong mga dadampot. Kasi una, nakakulong sila at wala silang hawak ng mga cellphone. No chance for outside communication. At pangalawa, DDS diehard ang mga yon. Ba't hihingi ng tulong sa taong against nga sa kanila? Gayon pa man, ako'y naniniwala na hindi nagkulang ang Philippine Embassy dito sa Qatar para magpaalaala sa mga Filipino kung ano ang mga ipinagbabawal at tungkulin ng ating embahada na pangailangan ang kapakanan ng ating mga kababayan sa ibang bansa. So tigilan po natin ang magpakalat ng fake news dahil ito po ay nakakasira sa ating mga Pilipino, sa ating mga kababayan. So disregard or pro or anti-Duterte kayo. Iwasan po natin magpakalat ng fake news dahil ito po ay hindi maganda sa ating mga kababayan. Wala tayong pakialam kung pro-Duterte kayo or anti-Duterte kayo. Sa ating mga Pilipino ay hindi po nagsisiraan. Sa tama lang po tayo at sa katotohanan lamang.